Patay na ng matagpuan dito sa lugar na ito si Hernan Anilyasca. Nakikipaglamay lang sana ang isang tatay nang saksakin raw ng kanyang naging kainuman dito sa Pangitan, Madalag, Aklan. Pag-aalauna raw ng madaling araw nang mapansin ng mga tao ang nakahandusay at wala ng buhay na biktima. And pagdating natin dun sa lugar, nakita natin yung tao na nakabulagta na doon sa sa likuran ng bahay at apparently hindi na siya humihinga. Yun ang ating unang nasaksihan at according doon sa ating initial investigation na ginawa ay accordingly may kainuman siya na isang nakayelo na t-shirt doon sa likuran and some other person na kasama nila doon, siguro mga 4 sila na nagiinuman or 5. Yun nga, maya-maya siguro mga 1 na daw yun, mga 1 a.m. Tumakbo yung nakayelo doon sa loob ng bahay. Galing siya doon sa likod at according sa kanya, may sinaksak doon sa likod. Oo. And then, kaso yung in-interview natin yung mga tao doon sa loob ng bahay, hindi nila identified. Yung nakayelo. Hindi nila kilala yung suspect natin. Ngayon, tumakbo siya doon sa sa direksyon kung saan din tumakbo yung sinasabi niya na sumaksak doon sa biktima. And ang nakapagtataka nito, sabay silang umalis. Oo. Yun ang nakapagtataka nito. Kaya yung nakayelo na t-shirt na yon na napag-alaman natin na umuwi dito sa barangay Luktuga, Libakaw. Luktuga, Libakaw. Pinuntahan po natin kaninang 12:00 ng tanghali. At yun nga, pagdating natin doon, parang uncooperative yung kanyang asawa. At kahit pangalan mismo nung asawa, yung ka-live-in partner niya, hindi niya rin alam, hindi niya masagot kahit anong pangalan niya. Ang una, dinideny niya na ka-live-in niya yung suspect natin. At bandang huli, napilitan din siya siguro na nabanggit niya yung sa paulit-ulit siguro na pagtatanong ng tropa, nabanggit niya rin yung pangalan niya. Parang napilitan siya na nabanggit yung pangalan niya and inamin niya na 2 years na silang hindi nagkikita nitong suspect natin. But according sa ating pag-iimbestiga doon, nalaman natin na kahapon ng umaga at halos araw-araw ay nakikita siya doon ng mga residente na napagtanungan natin doon sa area. Sa Luktuga. And dahil doon, ginawa po natin siya ang person of interest. Oo. So ito pong sinasabi ninyo na pinuntahan doon sa Barangay Luktuga, ito po yung nakayelo na lalaki na nagsabi doon sa may bahay na may nasaksak doon sa likod ng bahay? Opo, tama po. Ang nakapagtataka nito, sabay silang umalis. Oo. Nang sinasabi niyang sumaksak. Kaya ang initial na ginawa namin ay pinuntahan namin yung lugar kung saan siya nakatira. So siya lang po yung nakikilala initially. Yun pong mga kasama niya, hindi pa natin nakikilala. Hindi pa po natin identify dahil yung person of interest natin ay hindi natin matagpuan. Oo. So ano pong posibleng motibo dito po sa krimen na ito? Ayon kasi dito sa mga tao dito na nakatira, itong biktima ay pag nakainom masyado na siyang maingay pero hindi naman siya nananakit. Kumbaga yun ang ugali niya sa tuwing nakakainom siya kasi itong biktima natin walang asawa, walang mga anak.
So parang nag-iisa lang siya sa buhay niya. Wala siyang kundi bisyo niya ang maglasing. At pag nakainom siya, ay makulit na nga siya. And according doon sa ating mga mga resident na kung taga roon yung gumawa noon, imposible daw na taga roon yung gumawa kasi kilala nga yung tao at hindi siya papatulan. At ang possibility, hindi taga roon yung gumawa, nakulitan siguro, kaya yun ang nangyari. Oo. Pero paano pong nangyari na dumayo po itong mga na ito, posibleng yung mga suspect po doon sa lamay, kakilala ba ito nung biktima o ng may bahay o ng namatayan? Opo, anong gabi po na yun ay huling gabi ng lamay doon sa bahay ng pinangyarihan kung saan nangyari yung krimen. At yun nga, marami silang bisita from Libakaw, from Malinaw, meron silang bisita from Malinaw and from Kalibo. Oo. Pero bakit po hindi nila nakikilala yung mga taong ito? Yun po ang nakapagtataka, bakit hindi nila kilala ang mga tao na yan. Sa ngayon po, tuloy-tuloy po yung ating follow-up na ginagawa. Lugar doon sa sa namatayan, tapos nag-interview din kami doon sa mga nakilamay kagabi, wala daw pong nangyaring kumusyon. Huli na nila nalaman na yun nga, may nasaksak na sa likod. So hindi talaga nila napansin itong mga nakasama nung suspect. I mean ang biktima. Yun po ang kanilang kwento na wala talagang nangyaring kumusyon. Bigla na lamang na may tumakbo sa loob ng bahay, yung nakayelo, at sumigaw nga na may sinaksak doon sa likod. Noong una ay wala raw makuhang impormasyon ang mga otoridad tungkol sa pagkakakilanlan ng suspect. Sa amin ring panayam sa mga tao na nandoon sa lamay noong gabi ay wala raw talagang nangyaring pagtatalo at wala raw nakakita sa pangyayari. Misteryoso ang pangyayari dahil wala raw nakasaksi. Imposibleng walang nakakita o walang komosyon na nangyari dahil may naging kainuman ang biktima sa mismong pinangyarihan ng insidente. Nagtamo rin ito ng 21 saksak sa katawan. Makalipas ang isang araw, isang lalaki ang lumapit sa mga kapulisan at isiniwalat ang kanyang nasaksihan. So si witness po is andoon po mismo sa pangyayari that time ng mangyari, at siya mismo nakapagbigay ng pagkakakilanlan ng ating suspect po, at sa ngayon po ongoing po yung negotiation natin wherein nakakuha po tayo ng informasyon po na willing naman po to surrender po siya, at inaasahan po namin nga starting this time po makaka-connect na po kami sa kanya direkta, at nang makita po natin o ma-receive po natin yung personality niya po na magsusurrender po sa ating himpilan po. Ayon sa salaysay ng saksi, pagkatapos raw ng hapunan sa lamay ay nag-inuman raw sila ng kanyang mga tiyuhin at pinsan. Makalipas ang ilang sandali ay dumating raw noon ang lasing na biktima. Patamong inom tapos ay patapos yung baro amon no ihapon namatyan nga nag-esikaso pata kami ay pagkatapos asikaso ko o nang ihapon ko namatyan nato nga nagsampitan kami nga mag-inom-inom ko akong nga mga tiyo nga akong ingkampod. Tapos ay habang gainom-inom kami ay nag-abot araya nga si Hernan Nilyaska nga hilungot nga tapos gintawag ko ang ingkampod nga paulion yun dahil makulit mao. Sa that time po parang nasa pinaglulutuan yata ng may lamay po yung area na kung saan nandoon po sila nagiinuman. Parang nagpo-provoke po si victim po natin, something like that, which is nagkaroon po ng naging irritation po on the part ng suspect natin, na which is yun po nag-post sa kanya na isagawa po yung krimen po. Okay. Ilan ang tama ng
biktima base sa postmortem examination? So far po on my part, sir, hindi ko pa nakita yung medical legal po, yung mga postmortem report. So sa ngayon ma'am, ano na yung ano natin, yung hanggang sana yung investigation kasi parang lumagpas na yata sa reglementary period yung ano, yung time. So far po hindi po natin masasabing lumagpas po kasi ongoing pa po yung hot pursuit. As long as na hindi pa natatapos yung hot pursuit po, umaasa po tayong ma-file po natin yung kaso through inquest proceeding po sa ngayon. So hinahintay na natin po yung feedback ng mga family na which is nag-undergo ng negotiation with our suspects sa ngayon po. Yun nga, ang sabi nila is willing naman po to surrender. Hoping po na maging totoo po ito at wala na pong mag-influensya sa kanya o magsabi ko whatever na hindi mag-cooperate po sa May atin. sinabi ba sila ma'am na kailan magsusurrender itong suspect? Actually, kanina lang kinausap po namin yung witness po natin nang napuntahan namin sa isang lugar natin dito sa Aklan po is nagsabi na magsusurrender. So that after that na makuha namin yung full statement niya, dinala po natin dito sa police station is diretso na po tayo sa area kung nasaan naka-temporary reside po o nag-stay po yung suspect na but unfortunately po hindi natin po naabutan considering po na wala na daw po doon sa area na pinuntahan po natin this afternoon. Ang suspect po ay taga saan, ma'am? Ang suspect po natin is taga Libacao din po. Na lumayo lang din sa lugar. Parang ganun po, sir. Ma'am, ano na yung unang pag-imbestigar kasi doon, parang walang nagko-cooperate. Sinabi nila na sa inyo na sa mga kapulisan na walang nakita. Walang nakakita sa may gawa nito. But ngayon, magandang development na may lumabas na witness. Yes, sir. So, may ano ba, may parang mayroong nagtatago na ano? Sa atin po, naunawaan po natin kasi seldom naman tayo makakita ng isang pangyayari na agad-agad lalabas yung witness. Kasi po, usually yung mga witness natin is may fear of life. Natatakot po sila para sa buhay nila. At maybe pinag-iisipan ng maigi siguro kung anong gagawing steps na makatulong din po sa pag-resolve ng isang kaso po. Parang ganun po ang nakikita ko pong reason sa ngayon dahil according din sa kanila, pinagnilay-nilayan din nila, pinag-uusapan ng buong pamilya ang mga desisyon na dapat gawin po nila regarding sa pangyayari po nung last day po. Sa ibang part ng doon sa kabilang side, may intention na taguin ang krimen? Parang sa nakikita ko, wala naman po kasi sumasabi naman po sila ng pangyayari base sa nakita po nila. At narinig po din natin po direkta sa ating witness po. Okay. Ma'am, just in case na mahuli ang suspect or mag-surrender, anong kaso mo kakarapin? Hindi ko pa ma-assess kung anong kaso kasi sabi ko nga, hindi po ako ang nag-initiate ng investigation po. Nasa pinoproseso po pa ng ating investigador po yung kaso. Considering na ngayon lang pong hapon lumabas yung witness natin, which is diyan po natin ma-assess siguro ng investigador natin kung ano yung tamang kaso, ang ikakaso po natin sa suspect po. So ma'am, baka meron kang mensahe sa suspect at sa pamilya ng biktima? Po, sa pamilya po na nakausap namin kanina, kung maririnig po nyo ito at makikita po, nagpapasalamat po ako personal in behalf ng Madalaga Police Station po sa inyong cooperation po kasi ramdam ko naman po yung pagiging honest nyo sa amin kanina at naniniwala po ako na maninindigan po tayo sa mga pinagsasabi natin kanina po. At sa suspect naman po, andito po kami ng Madalaga PNP po na handang tumulong po sa kaso nyo na maisampa po natin ng maayos at maibigay po ang kararapat ding legal na tulong sa inyo po bilang isang suspect po. Sa ikalawang pagkakataon ay pumunta ang mga kapulisan sa Luktuga, Libacao, Aklan para kunin ang suspect doon pero hindi nila ito natagpuan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang manhunt operation ng ating mga otoridad. Mula dito sa Madalag Municipal Police Station kasama ang buong puwersa
ng PV News Online at RMN DYKR. Ako si Kapobs Archie Hilario. Magandang araw po.